Nananaginip daw ng gising si BBBM. Oy, my goodness. Grabe naman tong si BBM. Ay talaga patalo. Kahit talo na nga sila, ay pa rin patalo. Ay, nako. Ito kasi sinabi. CPP sa pahayag na wala ng aktibong NPA fronts. Marcos is in dreamland. Ay, nananaginip daw ng gising. Baliw. Baliw. Alam niyo mga Ochero, itong ginagawa ngayon ng CPP, NPA, NDF, this is nothing but, ito na yung mga tao dito. Pagpugak. Pumupugak-pugak na yung makina ng CPP, NPA. Kaya pumupugak-pugak na sila. Kaya wala na. Kailangan lang nilang gawin to para magpakita ng ilusyon ng lakas. Pero sa totoong buhay, wala na talaga. Wala na talaga. Basahin natin yung balita. Basahin natin yung balita. Sabi ng CPP, nananaginip si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang ihayag nitong wala ng aktibong guerrilla fronts ang armed wing nito, ang New People's Army sa bansa. Ayan. Ito kasi sinabi ni PBBM. Na-trigger sila dito, guys. Triggered sila dito eh. Ano bang sabi? Sabi kasi, wala nang aktibong New People's Army guerrilla fronts sa Pilipinas. Sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na resulta ito ng matagumpay na pinag-igting na kampanya ng administrasyon laban sa internal threats. And by the way, mga Kochero, let's give credit where credit is due. Ito pong ginawa na ito ni PBBM is actually a continuation of the project of FPRRD. Ano yung proyekto na yan? Yung sa NTF-ELCAC. Then let's give credit when credit is due. So, it's a good thing, number one, na naumpisahan yung NTF-ELCAC. Number two, na ipinagpatuloy siya ni PBBM. So, shout out dyan. Good job yan. Good job yan. So, sa isang video na in-upload sa kanyang social media accounts araw ng Sabado, Enero 13, pinuri ng Pangulong Marcos ang mga law enforcer sa pagganap sa kanilang mga papel at tungkulin sa pagsisikap ng gobyerno para kontrahin ang internal security threats. See? Hindi pa nga kayo pinapangalanan kasi you're not even worth mentioning. Bago natin ipagpatuloy ang ating mga pinag-uusapan ngayon, mga Kochero, as usual, ay mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Yan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. Ay pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app at gawa kayo ng account. Ilagay nyo ba account details yun dyan. At pwede na ay magpadala sa GCash, cash pickup at iba't ibang mga pawn shop. Yun nga, cash pickup pala yun. At iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo rin na yung promo code na Coach Jarrett, ayan sa taas. Sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya mga Kochero, gamitin na mo si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. You're not even worth mentioning. Di kayo pinangalanan dito. Ayon sa Pangulo, as of December 2023, na-neutralize ng gobyerno ang 1,399 miyembro ng komunista at local terrorist groups. So take note mga Kochero, dalawa yan. It's not just the communists. Hindi lang mga komunistang terorista or CTGs. But also, iba pang local terrorist groups. So Abu Sayyaf, BIFF, etc. etc. So this is good. Diba? This is good. Iniulat nito na nasamsam ng gobyerno ang 1,751 firearms sa pamamagitan ng pagsilo, pagbawi at pagsuko as of last month. Dahil dito sinabi ng Pangulong Marcos na hindi titigil ang pamahalaan ng anti-insurgency campaign nito. Ito yung actual words. Maaari na nating mai-report na wala ng active NPA guerrilla fronts as of December 2023. Kaya patuloy nating ipaglalaban ito. These commitments underscore our steadfast commitment to peace and stability. Mga Kochero, if I'm not mistaken, na-vlog na natin ito noong nakaraan. Na wala na hong kapasidad ang CPP-NPA to launch an offensive attack. Wala na.
Wala na ho. Yun ho yung ibig sabihin dito ni Presidente. Effectively, mga kotsero, yung NPA is on the defensive. Defense na lang sila. Hindi na sila makakapag-launch ng offensive. They are severely weakened. Yun po yung ibig sabihin dito na wala na hong guerrilla fronts. Ito, kaya nga ito, may paglilinaw pa nga AFP. Sabi ng AFP, yes, 13 weekend, mahina na. They are scattered all over the country. Merong Luzon, Visayas, Mindanao. Pahayag ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar. Sa isang panayam kung saan inilarawan niya ang kasalukuyang estado na titirang guerrilla front sa bansa. Na siguro kaya napasalita ang ating AFP dahil ang CPP ang sabi nila ganito. Marcos Jr. is in dreamland. Oy, nananaginip doon ng gising. Nananaginip ng gising. Nakatulala sa hangin. Nanaginip doon ng gising, guys, eh. When he claims there are no more active NPA guerrilla fronts, the NPA remains active. What do you mean active? Define active. In 14 regional commands across the country, each with a number of guerrilla fronts. What do you mean? What do you mean? Ilan yan? Kasi yun kasi mga kotsero, it will determine kung weekend na ba sila o hindi. Hindi naman kinlaim na extinguished na ang NPA. No, it's not. The claim is this, weekend na kayo. Wala na kayong kakayahan. If Marcos' declarations were true, why is it that 60 to 70,000 military and police combat troops remain deployed against the NPA across the country? Why do they continue to squander hundreds of millions of pesos to drop bombs and fire their howitzers? Ulitin ko lang mga kotsero, hindi naman sinabing eliminated. Pag sinabi ng Presidente na the NPA is eliminated, ayun, hindi na talaga kailangan na 60 to 70,000 military and combat troops. Hindi mo na kailangan yun. Sige nga, sugurin nyo nga ang Malacanang. I dare you, CPP, NPA, paki-atake nga ang Malacanang. Paki-atake ang Malacanang, guys. Kung talaga matapang. Sige nga. Masabi pa. Pahayag pa ni Valbuena, bagamat nakaranas ang NPA ng ilang dagok talaga, hindi ba knockout? Paubos na kayo eh. Ito ay far from defeated, quote-unquote, at nananatiling determinadong labanan ang brutal offensives ng Armed Forces of the Philippines. Alam niyo, hindi kayo bayani. Huwag niyo ibilang yung sarili niyo bilang bayani. Hindi ko kayo bayani. Let's call the CPP NPA as it is. They are terrorists. They're terrorists. It is. It is what it is, mga kotsero. It is what it is. They're terrorists. Kasi alam nyo, mga kotsero, patuloy pa rin nilang sinasabi na ito, na mga bayani sila. Ito, saan ba? Ito nasa ilalim. The NPA continues to carry out guerrilla maneuvers to break out of the AFP's encirclement to quietly build a bigger mass base and expand its guerrilla fronts. Wow. Tapos sabi pa, binigyang diin ni Valbuena na patuloy ang suporta ng mga Pilipino. Not me. Not me. Not me. Don't represent me, please. Hindi ako kasama sa mga Pilipinong pinapaniwalaan nyo na sumusuporta sa inyo. Wag ako. Wag ako. Siguro yung mga katulad yung mag-isip. Sila na lang. Wag nyo kaming indamay.
Kaming mga normal mag-isip. Kaming mga tao na nag-iisip lamang kung paano mabubuhay. Kaming mga taong naghahanap buhay para sa mga pamilya namin. Kaming mga tao na pinipilit naming magtrabaho ng tama, ng hindi ng lumalaban ng patas. Hindi kami nandudukot, hindi kami nagnanakaw, wala kaming hino-hold up, wala kaming binebentang drugs, walang gano'n. Kaming mga normal na Pilipino na hindi kasama sa revolusyon nyo, huwag nyo kaming irepresenta dahil hindi kami kasama dyan. Tantanan nyo kami. Parang hawa nyo na. Hindi kami ang audience nyo. Partikular ang ilang magsasaka. Dinamin nyo pa yung mga magsasaka. Sa NPA na depensahan ng kanilang economic at political rights. Wow. Wow. Wow, mga magsasaka, dinedepensahan nyo yung economic and political rights nila. Imagine mga kochero, no? Sa 50 plus years ng existence ng CPP, NPA, NDF, wala pa rin silang nagagawa para sa mga magsasaka. Imagine, meron na ba tayong milyonaryong magsasaka sa Pilipinas? As in, legitimate magsasaka. Wala. Kung meron man, bihira. As in, lehitimong magsasaka. Kasi alam nyo mga kochero, kung totoo ang sinasabi nitong CPP, NPA, NDF, na sila ay pinoprotektahan ang karapatan ng mga magsasaka, bakit ang mga magsasaka natin ngayon ay kabilang sa mga pinakamahihirap na miyembro ng ating bansa? So, up until today, wala pa rin pala kayong nagagawang matino after 50 years. Mga magsasaka, kinukutungan ka mo ng NPA. O, diba? Ilang cooperative na ba na itatag ng NPA? Exactly. Sila nga ang number one ng nagbabalasuba sa mga magsasaka natin eh. Exactly my point. Ano ang punto natin? Ano ang punto natin mga kotsero? Kung totoo yung sinasabi nila, bakit ganito? Pinoprotektahan nyo daw eh. Pinoprotektahan daw yung kakarapatan ng mga magsasaka. Pero ang mga magsasaka natin, mahihirap pa rin. Sasabihin nila, kasi kasalanan ng imperialistang Maynila, hindi binibigyan ng suporta ang ating mga magsasaka. Hindi kaya dahil hingi kayo ng revolutionary taxes sa mga magsasaka natin? Itigas sa mga mukha na to, NPA na to. Kaya happy ang buong Pilipinas na weekend na kayo eh. Happy ang buong Pilipinas na wala nang kapangyarihan ng CPP, NPA. Na wala na kayong silbi. Well, wala naman talaga silang silbi in the first place ever since. Kaya lang naman lumakas ang NPA ulit dahil sa kabobohan ni Cory Aquino. Diba? Kaya lang naman lumakas ang CPP, NPA dahil sa kabobohan ni Cory Aquino eh. Paano ba naman? Ilang taon tinrabaho ng Marcos administration na hulihin yung mga pinuno ng CPP, NPA at ikulong lahat ng mga miyembro ng CPP, NPA. Ang boba, pinakawalan lahat. I'm sorry I'm insulting the dead, but it is what it is. Ilang taon tinrabaho ng Marcos administration, the senior, Marcos senior administration, na mahuli lahat yung mga yan? Tapos all of a sudden, biglang pinagpapakawalan. Diba? I mean, baka totoo na lang tayo guys.
Tapos ginawan pa ng bantayog ng mga bayani dyan sa UP. My goodness. Hindi ko, ano ba tong UP na to? By the way, speaking of UP, di ba merong course sa UP on Taylor Swift? Ah, may gumaya. May gumaya sa UP. Lasal naman. Gumawa din ng course on Taylor Swift and SpongeBob. Anak ng tipaklong. Dinamay pa si SpongeBob. Anyway. Kaya hindi ko naiintindihan kung bakit pumayag. Ba't pumayag ang gobyerno natin ng gumawa ng quote-unquote bantayog ng mga bayani dyan sa loob ng UP. Lahat naman ng nilagay doon, puro NPA. Pwede ba yung ibang course naman about Jokoy? Di ba? Papakita ko sa inyo kasi baka hindi kayo naniniwala sa akin eh. Papakita ko sa inyo. Nabasa ko lang kanina eh. Tawa ako eh. De La Salle Dasma. Parang ewan to si De La Salle Dasma eh. My goodness. Di ko tuloy naiintindihan kung bakit. Imbis na nakatumututok sa science, technology, engineering, and math. Na merong contribution sa buhay ng tao, na may contribution sa sibilisasyon ng humankind. Lang yan. Pumoko sila kay Taylor Swift at SpongeBob. Balita to ng Manila Bulletin. Hindi fake news to. This is legit. Manila Bulletin yan. Lasal Dasma Senior High School to offer electives on Taylor Swift and SpongeBob. Para saan to? Elective. SpongeBob talaga. Explore the musical artistry that has captured hearts worldwide. What? Really? Taylor Swift? Mas maraming totoong classics dyan. You know? Like Led Zeppelin. You know, mga totoong classics. Diba? Beatles, Led Zepp. Sino ba ito isa? The Doors. Diba? The Doors. People Are Strange. Mga ganon. Mga musical legends. Diba? Foo Fighters yan. Foo Fighters. Yung totoong nag-contribute sa history ng music. Jimi Hendrix. Ayan, si Queen, Freddie Mercury, yung mga totoong my goodness. Anyway. Naglabasan na yung mga edad nating lahat, guys. Naglabasan na yung mga totoong natin. Totoong edad natin, guys. Anyway. Classical music, Beethoven. Anyway, nakakatawa lang. Ginawa nilang to. It's all about woke media. That's it eh. It's all about being woke. Kaya nga 'di ba si Jokoy, biktima ng woke culture yan eh. Kaya daw hindi bumenta yung mga joke niya sa Golden Globes. Dahil sa ako feeling ko lang, this is just my observation, it's because of the woke culture. Anyway. Alright. So, mga kotsero, ganito lang po muna tayo for today's video. Okay, God bless all of you. Alright, please don't forget to like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. Hey, God bless all of you. And I'll see you in our next live stream, guys.
See you next time, guys. Bye!